Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito naman tayo sa mga katawa-katawang katuruan na ang Diyos ay nanganak. Ha? Ang Diyos may anak. Tanungin mo sila, may asawa ba ang Diyos? Wala, hindi mag-asawa. Kalapastangan yan. Isabi mo nanganak eh. Ha? Kung ang Diyos ay nanganak at tapos walang asawa, ibig sabihin may kabit siya. Ha? May kabit ang Diyos. Gumanon ang Diyos kasi nagkaanak. Astagfirullah. Mga kapatid, itong paniniwala nga ang Diyos ay nagkakaanak, ito ay pagan. Pagano ito? Namana sa mga Kristiyano. Ito tingnan natin. Okay. Itong Diyos nga nanganak ay paniniwala ito sa Sumerian mythology. Naniwala siya nito sa 3rd millennium BC. 3rd millennium BC. BC pa eh. Okay. Egyptian mythology. Naniwala din silang may anak ang Diyos. Kailan ito? In 3100 BCE. BC. Egyptian mythology. Ang Diyos ay nagkakaanak. Paniniwala nila yan. Okay? Mayroon silang anak ng tinatawag na si Re. R-E. Re. Tinawag. Ang pangalan. Hindu mythology. Its origin can be traced back to Indus Valley civilization. In 2000 BCE, ito. Hanggang sa 1,500 to 500 BCE, yung tinatawag na ang Diyos ay nagkakaanak. Hindu mythology. Ito namang Zoroastrianism, mayroon din sila. Ang Diyos ay nagkakaanak. Kailan ito? 5th century BCE. Greek mythology. Ito naman ay nanganganak din ang Diyos nila. Ito namang Roman mythology. Mayroon din silang anak. Ang Diyos nila. Ito ay noong 753 BC. Yung paniniwala nila. Yung katuruan nila. Okay? Mayroon nga silang anak daw. Ang anak ito ay si Romulus, si Remus, mga anak ng tinatawag nilang Roman mythology. Tapos ang Christian, 30 to 33 AD, nagturo naman din na may anak ang Diyos. Nagkakaanak ang Diyos. Naku. Mga kapatid, nandyan nga ang doktrina dyan, si Zeus, the father of all gods, Zeus, itong Z as Zamboanga, tapos U is Zeus. Saan ang galing yung Diyos? Actually sa Greek mythology, itong si Zeus, yang the father of all gods. At may maraming mga anak. At tapos nakakahiya. Christianity, mayroon ding anak, mga kapatid. Tapos, bakit nagkakanak ang Diyos? Dito tayo. Ganito, makapangyarihan kasi ang Diyos eh. Nagkakanak ang inyong Diyos, hindi makapangyarihan. Mas makapangyarihan ang ang mga Hindus, ang mga Greek mythology, Roman. Bakit? Dahil marami ang anak ng Diyos. Sa inyo, isa lang eh. Ang isa lang ang Diyos ninyo, di ba si Kristo lang? Bugtong Diyos. Kung yun ang pag-usapan na makapangyarihan dahil nakakaanak, isa lang sa inyo. Ang mga pagano, ang daming anak ng kanilang Diyos. Tapos, ang katakataka pa, pagtanungin mo, ang kalabaw, di ba? Ang anak ng kalabaw, kalabaw? Oo. Ang kambing, pag manganak ang kambing, ang anak, pusa. Hindi, kambing. Ang Diyos pag manganak. Nanganak ang Diyos ninyo eh. So, ang anak niya, Diyos. So, sabihin niyo isa lang ang Diyos. Dalawa na. Naku naman, mag-isip kayo. Ang Diyos ninyo ay nanganak. And you maintain na isa lang ang Diyos. Kagaguhan yan eh. Ang baka pag nanganak, ang anak ng baka. Ilan ang baka? Dalawa na. Plus tatay niya, di tatlo na. Yun din, pagano talagang, pagano. Kung hindi kayo, lilisan ito, itong katuruan na ganyan, talagang madiskwati kayo pagdating sa araw ng paghukom. Very clear ang Allah nagsasabi
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, o sumulti ka, or magsalita kang Muhammad. Qul huwallahu ahad. Nang Allah is nag-iisa lamang. Wala nang iba. Allahu samad. Na si Allah, walang simulan, walang katapusan. Hindi siya nangangailangan. Lam yalid, hindi siya nanganak. Walam yulad, at hindi siya pinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At siya lamang mag-iisa, walang kapariho sa kanya. He is the absolute one. And walam yakul lahu kufuwan ahad. At siya ay nag-iisa lamang. Bugtong. Oy, undang na mo dodong, pagsabi na ang Diyos ay may anak. Nakakatawa kayo eh. Pagano talaga yung doktrina na yan. Kung ano yan, pagsabi niyong anak, symbolic, metaphoric, allegorical, ano naman, spiritual, anong klaseng anak? Hanggang ngayon, hindi nga nyo alam eh. Yung ba is, ang ibang narinig ko, literal daw, nga anak ng Diyos. Kung literal, sinong nanay ni Jesus? Si Maria. Sino ang tatay ni Jesus? Ang Diyos. So, ang Diyos at si Maria, anong relasyon? Nagganon sila. Nagganon si Maria at ang Diyos. Astagfirullah, astagfirullah. Kung sabihin yung literal, ang Diyos nalikha niya ang sanglibutan, mga bituin, isda, cockroach. Anong mga insektos nalikha niya sa kanyang salita? Si Jesus na lang kaya hindi malilikha sa kanyang salita. We believe that Jesus Christ was born without any male intervention. He was born miraculously. God can create from nothing. Maraming salamat mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.